Oh. Hello, mic test. One, two, three. Test mic. Hello. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Muli po, ngayong gabi tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoon sapagkat muli ang gabi ito ay kanya na naman itinakda para sa ating puwan upang patuloy tayo po ay kanyang mabahagian ng kanyang banal na salita habang tayo ay nag-aaral mula po sa Biblia. Ang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pinag-aaralan na atin pong inumpisang tinalakay noong pong nakaraang Huwebes kung inyo pong matatandaan at ito po ay patungkol sa tiwalang pananampalataya. At yan po ay hango sa aklat po ng ikalawang taga-Korinto, kabanatang 4, mula po sa talatang 13 hanggang sa talatang 14. Nais ko po kayong anyayahan na buksan ninyo ang inyong mga Biblia diyan sa ikalawang Korinto, kapitulo sa kabanatang 4 at mga talatang 13 hanggang sa 18. Muli ay babasahin ko po sa inyo, ito po ang sinasabi. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nagsasalita. Naaming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin, nakalakip ni Hesus, at ihaharap kami kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, hindi kami nangahihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisipilin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Muli po ang ating Diyos ang siya magpala sa pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Sumandali po tayong manalangin. Ama naming banal, kami ay patuloy na sa inyo ay pumupuri at lumulwalhapi sapagkat kayo ang aming Ama na banal. Kayo ang kataas-taasan, kayo ang kapurihan at kalwalhatian. Walang ibang Diyos na dakila kundi kayo lamang. Kayo ang pasimula at kayo ang Diyos na magpawalan hanggan. Kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami ay inyo pong mga niligtas sa pamagitan ng iyong bugto na anak, ang Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kamatayan sa krus sa bundok ng Kalbaryo, kami ay nakasumpong ng kaligtasan mula sa kasalanan at kaparusahan ito, at ang kanyang pagkabuhay na maguli mula sa kamatayan ay ang nagsisilbing gabay ng aming pong kaligtasan hanggang sa walang hanggan. Kaya kami, Panginoon, ay tunay na mapalad sapagkat kami nga ay inyo pong iniligtas at kami inari ninyong mga anak.
at kailanman ay hindi na kami maaari pang mahiwalay sa inyo. Muli po sa gabi ito kami nagpapasalamat sapagkat patuloy ang inyo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang patuloy nyo kami papangaralan ng inyong mga salita. At muli ang aming pag-aaral na ito at ang pagkakataon ito ay muli nagpapatunay sa bawat isa sa amin ng inyong pong katapatan sa amin na kung saan bilang aming Ama sa Espiritu ay patuloy ang inyong pong pag-aaruga at pagkalinga sa aming mga espiritu at kaluluwa at patuloy na pinalalakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan at ang kamunduhan, pagiging ng aming sarili at kami magamit para sa inyong gawain sa pamilitan ng iyong banal na Espiritu. At salamat po sa katapatan ninyo na patuloy na uh, hindi nagpapabaya sa aming pong buhay sa Espiritu. Bagkus patuloy at patuloy na kami ay inyong ginagabayan pang may layo kami sa lahat ng mga karumihan at papanatili sa katuwiran at maging sa kabanalan. Ulit dalangin namin ang inyong pagpapala at paggagabay sa amin sa pag-aaral namin ito, inyong salita at punuin niyo po kami muli, dalangin namin sa inyo ng kaunawaan ng pag-espiritu sa tulong po ng banal na espiritu na siya po muling magtuturo po sa amin. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ikatlo at ikaapat na ating pong pag-aaralan. Kung noong po nakarang Webes ay ating po na pag-aaralan ano po. Una po ay yung kasiguraduhan ng katapusang tagumpay. Ang ikalawa ay ang kasiguraduhan na ang Diyos ay napupuri. Ngayon po, kukunin natin ang ikatlo. Wala po sa mga talatang 16 hanggang sa talatang 17. Muli ko pong babasahin. Ito po sinasabi, kaya nga hindi kami nangahihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Ang ikatlo po nating makikita dito ay ang kasiguraduhan na ang pagsubok po, sinasabi nito, ay kumikilos para sa atin at hindi po laban sa atin. Napakaganda po nito na dapat po nating maunawaang mainam bilang isa pong mananampalataya. Sapagkat alam niyo po, habang tayo ay naririto pa sa buhay natin dito sa kasawang lupa, dito po sa sanlibutan, ay patuloy at patuloy po tayo na makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Po. Sapagkat sa bawat ating po natututunan sa salita po ng Panginoon mula sa Biblia, yan po ay sinusubok ng ating Diyos upang kanyang talagang makita kung ito bang ating mga napag-aaralan ito at mga natutunan natin ay talaga bang ating pinananampalatayanan at talaga bang ito ay nagbubunga sa ating pong mga sarili. Ano po? Kaya napakahalaga po ng mga pagsubok sa ating pong buhay. Kaya bilang isang Kristiyano ay huwag po tayong kumbaga huwag nating isipin o huwag nating pangarapin na tayo ay hindi dapat na magkaranas ng mga kabigatan sa buhay sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Hindi po ganoon.
ang lakad ng ating pong Panginoon at ang kanya pong mga katuruan sa atin. Sapagkat bawat katulad ng sinabi ko, ang lahat ng matutunan natin sa ating pag-aaral ng kanyang salita, iyan po ay sinusunod niya. Napag-aralan po natin yan, ang mga nakalapag-aaral natin, ano po, matapos ng Panginoong Kristo ay kanyang turuan ang mga disipulo at matapos na makumbinsi sila sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng paggawa niya ng mga milagro, ano, mga himala at napatunayan nila na siya nga ay Diyos, no? No, hindi sapat yun na gano'n na lamang. Pagkos lahat ang natutunan nila ay sinusubok po ng Diyos, no? At sa umpisa, sila ay nagkakaroon pa ng mga pangamba pagkatapos sapagkat hindi pa nila lubos na naunawaan. Tatapat na lubos po nilang maunawaan ng lahat na yan, lalo na matapos na mabuhay muli ang ating Panginoon sa Kristo at hanggang sila ay kanya nang iniwan, ay naging matatag at matibay na po sila. No? At hindi na sila natakot hanggang sa kanilang pagharap sa mga kamatayan sa paglilipod sa ating po Panginoon sa Kristo. Kaya ito po sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na ang lahat po ng mga pagsubok na nararanasan natin, yan po ay kumikilos para sa atin. Hindi po yan laban sa atin. Kaya sinabi niya, hindi kami nanghihimagod. Ano po? Ito po salitang hindi nanghihimagod. Ito po ang tiwalang patotoo ni Apostol Pablo. Ano po? Kaya po pinatutuhanan. Pagamat may mga kahirapan sa pagharap nila sa mga pagsubok, ngunit hindi naman sila nanghihimagod. Ano po? Nakikita po dito na ano naman kung ang pagkataong labas ay pahina, no? Kung ang pagkataong loob naman ay nababago araw-araw. Totoo po yan. Humihina ang ating katawang lupa, ngunit hindi mo maaaring may kumpara yan sa panghihina na yan kung ang ating namang buhay sa Espiritu ay araw-araw na nababago. Ibig sabihin, araw-araw lumalakas, araw-araw nalilinis, araw-araw ay nagiging matuwid at nagiging banal. So hindi po kawalan. Sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga kapaguran, panghihina ng ating katawang lupa. Kung ang atin namang kaluluwa ay patuloy na nagiging malakas. Ang buhay natin sa Espiritu ay nagiging malakas, nagiging malinis at patuloy na nakakapagmuhay sa katuwiran. Ayun po ang pinakamahalaga eh. Ano po? Bagamat tayo po ay katiwalang tagapangalaga ng ating pong katawang lupa, sapagkat ito ang ating katawang lupa ay tahanan ng banal na Espiritu. Tayo po ay katiwala ng Diyos dito na dapat naman nating pangalagaan ito at huwag natin ito masyadong pinapagod. At hindi natin dapat ito sinisira. Hindi naman natin kontrolado ang panghihina ng ating katawan. O kahit huwag natin pag-aalaga, ay pag tayo tumatanda na kahit tayo pag-iin, ehersisyo tayo,
Uminom tayo ng mga vitamins, mga pampalakas, gamot. Eh, yung panghihina nito, hindi po natin makukontrol yan. Hindi natin kontrolado yan. Sapagkat tayo po ay papunta talaga dyan. Ano po? Kaya nga, bilang Kristiyano, ang sinasabi po, tayo ay dapat na mamuhay ng isang araw sa isang pagkakataon. Ano po? Mamuhay tayo ng isang araw sa isang pagkakataon at ang araw na yan ay dapat nating gamitin ng maayos sa ikaluluhalhati ng ating pong Panginoon. Wala pong tao na gaano man siya kayaman o gaano man siya kagaling o katalino, eh maaari siya makapamuhay ng 2 araw sa isang pagkakataon. Wala pong ganun. Ano po? Yung sinasabi nga sa English na one day at a time. Ano po? Isang araw sa bawat pagkakataon. Hindi po maaaring 2 araw sa isang pagkakataon. Tatandaan po natin, ang ating pong Diyos ay nagkakaloob sa atin sa araw-araw habang tayo ay nananalangin sa Kanya. Ang lahat po ng ating mga pangailangan sa isang araw ay Kanyang pagkakaloob. Tayo po ay nananalangin at lumalapit o tumatawag sa Kanya. Tingnan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas, kabanatang 11 at sa talatang 3. Ito po sinasabi, Lucas 11:3. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. O, kung ano lang yung kailangan natin sa isang araw, yun ang ibibigay po sa atin ng ating po Diyos. Ano? Yun ang ating kailangan. Hindi po siya magbibigay ng hindi natin kailangan sa ating pamumuhay po sa isang araw. Tignan naman po natin ang aklat ng Deuteronomio sa kabanatang 33 at sa talatang 25. Deuteronomio, kabanatang 33 sa talatang 25. At babasahin ko po sa inyo ito ang sinasabi, ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso. At kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkakagayon, nawa ang iyong ay magkagayon nawa ang iyong lakas. Ano po? Ibig sabihin po, maging yung ating kalakasan na kailangan natin sa isang araw, yan lamang po ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo dapat na gumagawa ng isang pagkakamali na susubukan natin gawin na tayo ay mag-imbak ng mga grasya o mga pagpapala para sa mga darating na kagipitan. Kung ganun yung ginagawa kasi marami nag-imbak para kapag dumating ang panahon ng kagipitan ay mayroon silang magagamit. No? Hindi po. Yun po ay isang hindi matalino gawain kung ating po talagang pag-aaralan ang salita ng Panginoon sapagkat ibinibigay lamang ng Diyos ang biyaya na kailangan natin kung kailangan natin ito. Kung hindi natin ito kailangan, hindi po ibibigay ng Diyos. Sakalang niya, ibibigay sa atin yan kung yan ay ating kailangan. Sana po naunawaan natin, ano po, upang ang ating pananampalataya ay talagang maging matibay sa ating Panginoon sapagkat ang pananampalataya po ay nagiging matibay at maayos yan sa pamagitan ng pagkaunawa natin
Ano po, sa mga hakbangin o lakarin o gawain ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga nabuhay. Tingnan po natin ang aklat ng Hebreo sa kabanatang 4 at sa talatang 16. Hebreo, kabanatang 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala, taluklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo na awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Po, ating nararapat lamang na maging buhay. Ayun pong talagang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sa panahon ng mga pangailangan, lumapit tayo sa Kanya ng may pagtitiwala. Kung matututo lamang po tayo na mamuhay ng isang araw sa isang pagkakataon na may tiwala sa pagkalinga o pangangalaga sa atin ng ating Panginoon Diyos, mawawala po sa atin ang anumang mga pangamba. Mawawala po yan, ang lahat ng pagkatakot. Totoo po yan. Sa bawat sulok, may kahirapan ang buhay. At sa bawat pulgada, ang buhay ay mahirap. Ngunit kung tayo ay mamumuhay na may pananalig sa Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa mga kapighatian. Ano po, magiging tama, magiging positibo ang ating tingin, pananaw sa mga kapighatian ating po mararanasan. At kapag naging tama ang pananaw natin sa mga kapighatian yan, iyan po ay magiging kalakasan natin. Sa halip na tayo ay manghina at mangumo o mawala ng pagtitiwala, magiging kalakasan po natin yan kung tama ang ating mga pananaw. Kaya napakalaga po ng ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Dito po sa talatang 17, balikan po natin ang ating teksto sa 2 Korinto, kabanatang 4. Dito po sa talatang 17, tinawag ni Apostol Pablo na magaan lang ang kanilang kapighatian, sapagkat ang mga kapighatian ay kumikilos pabor sa kanila. Nabasahin po natin ang sinabi niya. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan. Positibo po kasi ang kanyang pananaw pagdating sa mga pagsubok sa buhay at ay payak at tunay ang kanilang pong pananalig sa ating Panginoong Hesus. Kaya nagiging tama yung pong pananaw nila sa mga kapighatian. Kaya ito po ang sinasabi rito na mayroon po tayong kasiguraduhan na ang pagsubok ay kumikilos para sa atin at hindi po laban sa atin. At ang panguli po sa talatang 18, nasabi po rito, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito naman po ay patungkol sa kasiguruhan na ang nakikitang sanlibutan ay totoo. Totoo naman po talaga itong sanlibutan. Ano po na nakikita?
Kung makikita lang natin ang sanlibutan, ah, makikita natin ang sanlibutan ayon sa tingin ng Diyos dito, ay hindi po tayo magiging interesado sa anumang alok nito sa atin. Ang mga tinaguriang babae at lalaki, mayroon pong malaking pananampalataya ay kanila pong nakamtan kung ano ang kanilang ginawa sapagkat nakatuon sila sa mga bagay-bagay na hindi nakikita. Hindi po sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 11 o Kabanatang 11, talatang 10 at talatang 13 hanggang 14 at sa talatang 20 ito. Hebreo, Kabanatang 11, umpisa natin ang talatang 10, sapagkat inasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. Sa talatang 13 po, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasapagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Sa talatang 27 po, ito sabi, sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakita niyang di nakikita. Ayun po, si Moses po yan. No? Ang mga bagay dito po sa mundo ay, ang sabi natin, parang totoo. No? Sapagkat nakikita nga natin, nahahawakan natin, nararamdaman natin. Ngunit ang lahat po lang yan, ating pong pakatandaan, ay temporaryo lamang. At isang araw mawawala po sa atin yan. Tanging ang magpawalang hanggang mga bagay na pang-espiritu ang siyang mananatili. Kaya yun po yung ating dapat na tinitingnan. Yung mga pag-espiritu, bagamat sa ngayon ay hindi po natin nakikita niya. Balik pagdating po ng takdang panahon, ay makakamta natin. At yan po ay mananatili sa atin na magpawala hanggan. Ang pananampalataya, yan po ang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi ko pa, paano pananampalataya na, hindi ko naman nakikita. Doon ako sa nakikita. Sinabi po sa ating binasa, ito po mga tao ng lalaki, babae ng pananampalataya, nakita po nila kung ano yung kanilang hinahanap. Hindi dito sa libutan. Nakita nila yan sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Tignan po natin ang sinasabi ng talatang 1 ng Kabanatang 11 ng Aklat ng Hebreo. Po sinasabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pagamat hindi mo nakikita, mayroon kang kapanatagan. Sapagkat ang pananampalataya ay nagsasabi ng katotohanan. Mga bagay-bagay na hindi pa natin nakikita. Ano po? Sapagkat tumingin si Abraham
sa sanlibutan ayon sa makalangit na syudad ay kanya pong inihiwalay ang kanyang sarili sa Sodoma. Si Lot naman ay lumakad ayon sa nakikita at hindi po sa pananampalataya. Kanyang pinili ang bayang Sodoma na mayaman, tatapwat naroon ang lahat ng kasalanan. Kaya alam natin kung ano ang nangyari kay Lot. No? Nang siya ay tumingin at sumunod sa alok ng isang libutan, hindi niya tinignan ang Sodoma sa tulad ng pagtingin ng ating Panginoong Diyos. Si Abraham ay nakita ng Sodoma ayon sa pagtingin ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po siya tumayon. Ang tunay na Kristiyano, niya po ay nalulugod na pamahalaan niya ang kanyang buhay sa magpawalang hanggang mga mahahalaga at hindi sa mga temporaryong halaga lamang. Yan po ang tunay na Kristiyano. Kanya po ingatan, pinapamahalaan ang kanyang buhay sa magpawalang hanggang mga mahalaga at hindi sa mga temporaryong halaga lamang. Ibig sabihin, hindi yung mga nakikita sa sanlibutan, pag-push yung mga hindi nakikita at naroon sa bayan ng kanyang patutuhan. Sandaling siya ay lumisan dito sa sanlibutan. Yan po ang ating pinag-aralan patungkol po sa tiwalang pananampalataya. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang ating bang pananampalataya ay mayroong wagas na pagtitiwala sa ating Panginoon? Ano lang po tayo. Maraming salamat tayo na tunay Diyos. Sapagkat sa gabi ito, ay muli mo kami pinayagan ng salita. Mga katotohanan, napakahalagang dapat namin papanawaan. Maraming salamat. Tulungan niyo kami at bawat ituro niyo sa amin ang aming panampalatayan at ito aming pong pabuhay sa inyo. Maraming salamat po. Ito po aming langit sa pangising pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yan po muli, pansamantalang nagtatapos sa ating pong pag-aaral ng Diyos dito po sa ating Bible study ayon sa Biblia. Maraming salamat po. Magandang gabi mo sa inyo.